20, beginning verse 13 to 25. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 13, kayo po sa 14, sabay-sabay po tayo sa verse 25. So nakita na po ba? Isang malakas at masaya, amen? Amen. Verse 13, and we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul, for so had he appointed, minding himself to go afoot. Verse 14. And when we were in Assos, we took a maid and came to Mytilene. And we sailed thence, and came the next day over against Chios, and the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogilium, and the next day we came to Miletus. 16. For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend time in Asia, for he said it were possible for him to be at Jerusalem the day of Pentecost. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. 18. And when they were come from him, he said to them, ye know, for the first day that I came to Asia, after what manner I have been with you at all seasons, Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. 20. and how I went back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house, Testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. 22. And now, behold, I go bound in spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me, Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. 24. but now the strange know me, neither am I alive with Jerusalem, so that I might finish the works of the Lord, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to justify the gospel of the grace of God. Verse 25, or together ready we. And now, behold, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Tunay na dakila ka, kami na hindi karapat-dapat sa iyong pong pagmamahal. Kaming lahat ay inyong pong inibig, at kaming lahat ay patuloy mo pong pinagpapala, iniingatan, at binigyan mo po kami ng kaligtasan. Dakila ka, aming Diyos. Hindi namin kayang pantayan ang lahat ng iyong kabutihan, ang lahat ng iyong pong ginawa sa aming pong mga buhay. Ang tanging magagawa po lamang namin habang kami ay naririto sa mundong ito, patuloy ka naming paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, sundin ang iyong mga kalooban. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at katapatan. Sa umagang ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyong mapagbiyayang trono. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa isip man to, sa salita at sa gawa. Patawad po, Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po, Ama, ang aming pong puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng iyong banal na salita. At dalangin ko po, Panginoon, ang pangangaral ng iyong banal na salita. Gawa ito po ay hindi mahadlangan ng kaaway. Alisin mo po ang gawa ng kaaway. At nawa po, Panginoon, ituon ng bawat isa ng naririto po ngayon ang kanilang mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong banal na salita. Banal na Espiritu, kilusin mo po kami. At dalangin ko po, Ama, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw sa makita, malulhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kilusin mo po at mangusap po kayo sa puso ng bawat isa. At dalangin ko rin po, kaligtasan po at kapayapaan sa Jerusalem. Kaligtasan po ng mga taga-Israel. Salamat po, Ama, at patuloy mo rin pong ipagkaloob sa bansang ito ang kapayapaan. At nawa po, Panginoon, kami na mga anak mo po ay patuloy na magkaisa, magtulungan para sa inyong pong gawain at pagpalain mo po ang nalalapit na youth anniversary this coming December 29.
Sa iyo, Ama, ang papuri at pasasalamat, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. So mga kapatid, mga minamahal, kaunti lamang po yung ating oras na ibinibigay sa Panginoon. Tayo po ay narito this morning para sumamba. Kaya yung mga sana wala pong naglalaro ng ML, ano po? Kasi very obvious po kapag naglalaro kayo dyan ng ML. Ano, Brother Andrew? Very obvious ba? Kapag ML ang nilalaro, paano bang hawak ng mga daliri? Yan, di ba? So, kaya kunti lang po yung ating oras sa Panginoon. Kaya yung kunting oras na ito talagang ating pong i-focus na, ilaan na sa Panginoon. At napakarami naman po ng ating oras para maglaro. Ano, pag uwi ninyo sa inyong mga tahanan, sige, maglaro na kayo ng maglaro hanggang gusto nyo. Diba? Pero sana, gagawa naman ng mga gawaing bahay bago maglaro. Gagawa ng mga gawaing bahay at hindi yung laro lamang ng laro. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, bago po natin puntahan ang mensahe ng Panginoon this morning, buksan muna natin ang ating pong Bible sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs chapter 4. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Babasahin ko po beginning verse 20 hanggang 22. So verse 20, mga kapatid, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Kaya para sa mga anak na nandito, makinig po kayo sa inyong mga magulang. At tayo bilang mga anak ng Diyos, ay makinig po tayo sa salita ng Diyos. Sundin po natin ang salita ng Diyos. Igiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi o sa aking mga salita. So talagang ating tainga ay dapat talagang ikinikiling natin sa ating magulang at sa ating Diyos. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Then verse 22, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh, sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan, kalusugan sa buo nilang katawan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ayaw natin magkasakit or kung gusto natin gumaling tayo sa ating mga karamdaman, ay talagang patuloy tayong sumunod sa mga utos ng Diyos. Makinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Minsan ko na pong sinabi sa inyo na kapag tayong malakas spiritual, di ba? Na talagang tayo po ay laging busog sa pagkain spiritual, it follows na ang ating pong pakiramdam, it follows na yung ating katawan ay bumubuti, gumaganda ang ating pakiramdam. Amen po ba? So yun po, kaya kung gusto natin manatili yung ating kalakasan, kalusugan, sundin natin ang salita ng Diyos, sundin natin ang mga utos ng Diyos kung gusto natin gumaling sa ating mga karamdaman. Proverbs chapter 3, verse 7 and 8. Tingnan nyo po. Proverbs chapter 3, verse 7 and 8. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, wala po akong tinitake ng mga vitamins, wala po akong tinitake ng mga gamot, at hindi rin po ako nagagatas. Ano po? So hindi naman po ako umiinom ng mga Cobra energy drink, na mga Sting energy drink or mga Lipovitan or mga Red Bull, diba? So Red Horse. So wala po akong iniinom na kahit na pampalakas. Pero salita ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan, kagalingan. Verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. So sabi po dito, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Iwanan ang mga bisyo, iwanan ang mga kasamaan o kasalanan. Verse 8, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Magiging kagalingan o kalusugan sa iyong puso at utak sa iyong mga buto. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi ka talo, hindi ka lugi kung ikaw ay nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen?
Kaya huwag po natin pababayaan ang pagsamba. Huwag natin pababayaan ang pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Ito ay kagalingan, ito ay kalusugan sa ating lahat, sapagkat ang salita ng Diyos buhay at makapangyarihan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kaysa tayo mag-ML na mag-ML, maghapon, mas magaling pa mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sana talagang every Sunday, Brother Luis, na talagang bago natin paupuin ng mga members, memory verse muna. Diba? Kasi talagang nakakalungkot lamang tumatagal na Kristiyano, pero wala pa rin napapadagdag sa memory verse. Dapat habang pagtagal, nadadagdagan. Amen? So this morning, yan po yung mga paalala lamang sapagkat ako'y lilisan. Next. Sabi po ng talata sa verse 25, balikan po natin, Acts 20:25. Sabi po dito, and now, at ngayon, di ba, narito nalalaman ko na kayong lahat na aking nililibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Ito po yung katotohanan. Di ba? Na talagang ang bawat isa, hindi naman habang panahon, hindi habang buhay, tayo ay magkakasama. Amen? So bukas, maaaring din nyo na ako makita. Tama po ba? So shall see my face no more. Iyon po yung sinasabi po dito. Shall see my face no more. Na talagang si Pablo namatay. Si Pablo na naglingkod sa Diyos kay Kristo namatay. So, tayo po lahat dito ay darating sa tinatawag na kamatayan. Kaya mga anak na nandito, hindi habang panahon kasama ninyo ang inyong mga magulang. Amen po ba? Hindi habang panahon magkakasama tayo dito. Kaya habang may panahon tayo na sumunod sa ating magulang, habang may panahon tayo na sumunod sa mga utos, salita ng Diyos, gawin na po natin. Amen? At ang talatang ito, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay isang statement. Ito po ay isang pagpapahayag ng pamamaalam. Kaya, ang title po this morning, a farewell statement. Isang pagpapahayag ng pamamaalam. So si Pablo ay nagpahayag ng kanyang pamamaalam at maraming talata po dito sa Bible na talagang si Pablo ay laging nagpapahayag na siya nagpapaalam. Amen? So sabi nga po ng 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 7. Tingnan po natin ang ating pong Bible. 2 Timothy chapter 4 verse 6 7. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So ako'y handa ng ihandog, ako'y handa ng isakripisyo, ako'y handa ng mawala sa mundong ito. At ang oras ng aking pagpanaw ay talagang nalalapit na. So nagpapahayag na si Pablo ng kanyang pamamaalam. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So pinahayag na niya na talagang siya'y aalis sa mundong ito, na talagang iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Siya ay nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. At talagang sinabi po ni Pablo na talagang tinapos niya ang kanyang takbuhin. Yan po ay pagpapahayag ng pamamaalam. At sinabi pa rin po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, tingnan po natin. So yan po yung katotohanan, hindi habang panahon tayo ay magkakasama. Amen? Kaya salamat na tayo lahat ay nakaalam ng katotohanan. Salamat na tayo lahat ay nagkaroon ng pananampalataya, na tayo ay sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Na tayo lahat ngayon dito ay nakatitiyak na ng langit. Amen po ba? So 2 Corinthians chapter 5 verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent. So nandoon talaga na si Pablo ay okay lang sa kanya mawala sa katawang ito, sapagkat kung mawala man siya sa katawang ito, siya ay haharap sa ating pong Panginoon Jesus to be present with the Lord. So yan po ay statement of farewell statement, isang paghahayag ng pamamaalam. At Acts chapter 20 verse 38, Acts chapter 20 verse 38, tinan nyo po.
So marami pong beses nagpahayag ng pamamaalam si Pablo sapagkat katotohanan na talagang it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Na talagang itinakda sa atin ang mamatay na minsan at pagkatapos po nito ay paghukom. Kaya mga kapatid, mga minamahal, samantalahin natin ang pagkakataon na tayo ay ginagamit sa ministry ng Diyos, na tayo ay nakakapaglingkod sa ating Panginoon Jesus. So sabi po ng Acts 20 verse 38, sabi po dito, sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. Na hindi nyo na makikita pa ang kanyang mukha, hindi nyo na makikita pa si Pablo, and they accompanied him unto the ship. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, tatlong bagay po ang ating pong titingnan. Tatlong bagay. Una, sa Acts 20:24, makikita po natin dito, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Una, na makikita po natin dito, yung Paul's legacy. Yung iniwan na talagang pamana ni Pablo. So lahat tayo ay lilisan sa mundong ito. Ano yung legacy? Ano yung mga memory na maalala sa atin ng ating mga mahal sa buhay? Tayo ba'y maalala dahil napagsama nating tao? Tayo ba'y maalala doon sa mabubuti nating ginawa? Tayo ba'y maalala doon sa ating paglilingkod kay Kristo? So ano yung legacy na iniwan po ni Pablo? Amen? So kapag nilisan natin ang mundong ito, ano kayo sasabihin sa atin, Brother Jason? Ay, si pastor na yan. Malakas siyang kumain. Diba? Ay, si pastor na yan, makulit yan. So, ano yung legacy na maaalala nila sa atin? So, mga kapatid, lahat tayo ay meron tayong kanya-kanyang legacy. Ang tanong lamang, maganda kaya o masama? Yun po yung tanong po dito. So, Paul's legacy, una, na makikita po natin doon sa legacy ni Pablo, sapagkat ang legacy talaga, mga kapatid, mga minamahal, kapag sinabing legacy, ito yung talagang maganda. Magandang iniwan. Amen po ba? Na talagang na mayroong impact sa buhay na napakaraming tao. Yun po yun kapag sinabi natin legacy. So, ang legacy niya iniwan po ni Pablo, he loved the ministry more than his life. Inibig po ni Pablo ang gawain ni Kristo kaysa sa kanyang buhay. Kaya nga sabi po dito, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko inaring mahalaga ang aking sarili. So hindi niya pinahalagahan ang kanyang sarili. Ang mas mahalaga kay Pablo ay ang paglilingkod. Ang mas mahalaga kay Pablo ay ang ministry, gawain ng Diyos. So hindi niya ibinilang na mahalaga ang kanyang sarili. Pero ngayon, marami sa mga tao ngayon, ang pinapahalagahan ay ang kanilang sarili. Iniibig ay ang kanilang sarili. Ano sabi ng 2 Timothy chapter 2 at chapter 3 verse 2? Tingnan po natin. So, ito yung tao ngayon eh. Pero si Pablo, he loved the ministry more than his life. Sabi po sa verse 2, for men shall be lovers of their own selves. So yan ang tao ngayon. Wala nang inibig kundi sarili. Kaya talagang panay ang selfie. Di ba? Panay ang selfie. So yun po ang taong ngayon. Pero si Pablo, talagang hindi niya inaring mahalaga ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. Ang mahalaga kay Pablo ay ministry. Gawain ni Kristo. Kaya maraming tao ngayon, wala sa bahay, mas mahalaga ang kanilang sarili. Amen? Mas mahalaga sa kanila makapagpahinga. So, walang masama magtrabaho. Amen po ba? Hindi tayo pinagbawalang huwag magtrabaho. Hindi sinabi ng Panginoon, huwag magtrabaho. Hindi sinabi ng Panginoon, huwag mag-aaral. Pero sana, mas mahalaga sa atin ang ministry na kapag araw ng linggo, nandito tayo sa bahay ng Panginoon, sumasamba. Sumasamba, hindi nagsa-cellphone. Sumasamba, hindi nakikipag-chismisan. Sumasamba, hindi nakikipag-maritisan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, kunti lang ang oras natin dito. Kaya sana focus tayo, ilaan natin ang kaunting oras na ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So mga kapatid, yun po ang legacy na iniwan ni Pablo. He loved the ministry more than his life.
He loved the mankind more than his liberty. Inibig niya ang tao. Inibig niya yung mga kaluluwa. Kaya nga sabi po ng verse 22 and 26, ano po sabi po ng Acts chapter 20, verse 22. Tingnan niyo po ang Bible sa 22. And now, behold, I go bound. At ngayon, narito ako na natatali. So, si Pablo ay talagang nakagapos. At si Pablo ay naranasang makulong, nakatali, nakatalikala ang kanyang paa, ang kanyang kamay. Pero mas mahalaga kay Pablo yung kaluluwa ng mga tao kaysa sa kanyang kalayaan. Kahit ako inyo ikulong, sabi ni Pablo kung kay Pablo man, ako'y patuloy na mga ngaral na salita ng Diyos, ako'y patuloy na mag-aakay ng kaluluwa. So hindi niya pinahalagahan ang kanyang kalayaan, hindi niya pinili ang kanyang kalayaan, na kahit sa kulungan siya po ay nangaral, kahit nakakulong, di ba? So hindi siya malaya, pero siya ay nangaral ng salita ng Diyos. He loved the mankind. Mas inibig niya ang kaluluwa ng tao, yung sangkatauhan, minahal niya. Kasi ayaw ni Pablo na mga tao ito'y mapahamak, mapunta ng impyerno. Amen po ba? Kaya sabi po ng verse 26, sabi po dito, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Ako ay malinis sa dugo ng lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat ng tao kanya nakasama, lahat ng tao kanya nakasalubong, lahat ng tao kanya nakausap, ibinahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mas mahalaga kay Pablo kaysa sa kanyang kalayaan ang mga taong ito. Amen? So sabi pa po tinan po natin yung Acts chapter 16. Nakakulong sila. Pero ano sabi po dito? Sa Acts chapter 16, tinan nyo po. Verse 23. And when they had laid many stripes upon them, na talagang sina Pablo ay pinalo, nagkasugat-sugat din po, nagkapasa-pasa ang kanilang katawan, at nang sila'y mapalo na nila ng marami. So maraming beses, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi talaga sabi po dito, many stripes upon them. They cast them into prison. So ikinulong, ibinilanggo. So walang kalayaan si Pablo at si Silas. Pero mas mahalaga kay Pablo ang kaluluwa. Mas mahalaga kay Pablo ang mangaral. Kaya pagdating pa rin sa kulungan, ang sabi po dito, sa verse 25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Pero ngayon, napupuyat ang maraming Kristyano. Bakit? Nag-ML pa rin, cellphone pa rin, gadget pa rin. Sana kung mapuyat tayo, umaawit tayo ng mga awiting papuri, di ba? At sana kung mapupuyat tayo, tayo'y nagpe-pray. So sabi po dito, and at midnight Paul and Silas prayed. Pero ang tao napupuyat sa bisyo, napupuyat sa pagsusugal, inuumaga doon sa beer house, inuumaga doon sa sugalan. Diba? Yan ang ibang tao. Pero si Pablo, kahit nakabilanggo na, ay doon siya napupuyat sa pag-awit sa Panginoon, sa pagsamba sa Diyos, at sa pananalangin. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, and then, ano pa sabi po dito? Verse 30, 31. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So yung gwardiya ay nagtanong kina Pablo at Silas, anong kailangan kong gawin upang maligtas? At ang sabi po dito sa 31, and they said, so sumagot si Pablo at si Silas, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Manampalataya ka kay Kristo Jesus, at ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, hindi pinahalagahan ni Pablo ang kalayaan. Mas mahalaga kay Pablo ang ibahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Mas mahalaga kay Pablo maligtas ang mga tao ito. Kahit sina Pablo at Silas ay ginawa ng masama, di ba? Ikinulong at nagkapasa-pasa, nagkasugat-sugat ang katawan. Hindi nila ininda, hindi nila pinahalagahan ang katawang ito, kundi ipinangaral pa rin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Romans chapter 1 verse 1.
Romans chapter 1 verse 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So talagang alipin si Pablo. So hindi niya pinahalagahan ang kalayaan niya. Siya po ay bilanggo. Kaya sabi po dito, si Pablo na alipin, na talagang mayroon pa nga binanggit dito, hindi ko lang matandaan kung sa binanggit yun, prisoner of Jesus Christ, di ba? Bilanggo ni Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, He loved the mankind more than His liberty. Mas pinahalagahan niya, mas minahal niya ang mga kaluluwa ng mga tao ito kaysa sa kanyang kalayaan. Amen? So sabi po doon sa Ephesians chapter 3 verse 1, For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, bilanggo. So hindi siya malaya. Amen? So siya ay nakukulong, nabibilanggo. Inalsan siya ng kalayaan ng mga taong ito. Pero ganun pa man, tuloy ang pangangaral patungkol sa ating Panginoong Sus. So mga kapatid, mga minamahal, He loved the mankind. Ito ang legacy ni Pablo. Naglingkod kay Kristo ng buong puso. And then, next, Acts chapter 20-24 pa rin, He loved His Master, the Lord Jesus, more than everything. Inibig niya ang kanyang Panginoon, ang ating Panginoon Jesus, higit sa mga bagay sa mundong ito. Higit sa mga bagay sa mundong ito. Kaya sabi ni Pablo, but none of these things move me. Diba? Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Diba? And then sabi nga po ni Pablo dito, with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So makikita po natin dito, kahit nagkapasa-pasa, kahit nagkasugat-sugat ang kanyang katawan, ang kanyang buong katawan, at kahit siya ay opera, di ba? Na malaking halaga, opera siya ng mga bahay dito sa mundong ito, hindi niya ipinagpalit ang kayamanan, o hindi niya ipinagpalit si Kristo sa mga kayamanan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, listen, kung kayo po ay magkakaroon ng trabaho, di ba? Sana huwag niyong ipagpapalit ang gawain si Kristo sa inyong trabaho, na kayo papasok ng araw ng linggo para lamang kumita ng pera, di ba? So huwag nating ipagpapalit si Kristo, ang gawain ng Diyos sa mga trabaho, sa mundong ito, sa pera, sa mundong ito. Huwag. Amen? Kapag araw ng linggo, ito ay araw ng Panginoon, hindi ito araw ng SM, hindi ito araw ng trabaho, hindi ito araw ng iyong girlfriend, hindi ito araw ng iyong boyfriend. Kaya huwag ipagpapalit si Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, He loved His Master, the Lord Jesus, more than everything. 2 Timothy, tingnan po natin. Chapter 3, verse 4. Ano po sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 4? Sabi po dito, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Si Pablo ay lovers of God. Si Pablo ay hindi lovers of pleasures. So si Pablo, hindi niya inibig ang mga kalayawan sa mundong ito. Hindi inibig ni Pablo ang mga kayamanan sa mundong ito. Hindi inibig ni Pablo ang mga pasyalan sa mundong ito. Amen? So, suriin nga natin ang ating puso ngayon, this morning. Mga kapatid, mga minamahal, this morning, suriin po natin ang ating puso. Tunay ba na tayo po ay nagmamahal sa Panginoon? Tunay bang higit ang Panginoon kaysa sa mga bagay sa mundong ito? Sapagkat kung tunay na higit ang Panginoon, higit sa mga bagay sa mundong ito, hindi natin pababayaan ang pagsamba. Hindi natin pababayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi natin pababayaan ang pag-pray. Hindi natin pababayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos kung talagang higit si Kristo sa mga bagay sa mundong ito. So, huwag natin tularan ang ibang tao. Ng ibang tao sa mundong ito ay talagang inibig na nila ang mundong ito. Kaya nga, meron na silang sasakyan, pero ano pa? Talagang ang dami na kanilang sasakyan.
Hindi sila nakontento sa isa, hindi sila nakontento sa dalawa, kundi talagang ang kanilang mga sasakyan ay talagang umabot ng mga 40, 50, at ang halaga ng kanilang mga sasakyan ay talagang more than 10 million. So, ibig sabihin, mas mahal nila ang kayamanan, mas mahal nila ang mga bagay sa mundo ito kaysa sa Diyos, kaysa kay Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, Pablo, he loved his master, the Lord Jesus, more than everything. Kaya talagang 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 10, tingnan po natin. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 10. Inibig ni Pablo ang Diyos ni Kristo kaysa sa mga kaibigan sa mundong ito o yung gawain ng Diyos. Diba? Kaya kahit iniwan si Pablo ni Dimas, ano sabi ng verse 10? For Demas had forsaken me, having loved this present world. So iniwan man siya ni Dimas, pero mas minahal niya ang Diyos, si Kristo. Hindi siya sumunod kay Dimas. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, opo, wala naman sinabi sa atin huwag natin ibigin ang ating kapitbahay, o wala naman sinabing huwag ibigin ang ating mga mahal sa buhay. Diba? Pero sana, kapag araw ng linggo tayo niyakag, diba? Niyakag tayo kung saan, sa mall. Yun nga eh. Bakit kapag mall, ang dali nating sumama, hindi tayo nag-iisip? Sama agad. Oy, tara sa SM. Diba? Hindi na yung mag-iisip. Ay, ano kang oras? Diba? Oy, tara sa birthday yan. Ay, ano kang oras? Saan ka? Sa birthday yan. Pero yakagin mo sa bahay ng Panginoon, yakagin mo sa gawain ng Panginoon, mag-iisip pa yan. Mag-iisip yan. Teka, may gagawin yata ako. So kapag gawain ng Panginoon, hindi na dapat pinag-iisipan pa. So mga kapatid, ito po si Pablo na talagang he loved his master, the Lord Jesus Christ, more than everything. So, makikita natin sa ibang tao, mas mahalaga sa kanila ang mga bagay sa mundong ito. Yun yung nakikita natin eh. Talagang mas pinapahalagahan nila ang kanilang sarili, mas pinapahalagahan nila ang kanilang trabaho, mas pinapahalagahan nila ang kanilang bahay. Hindi maiwan ang kanilang bahay. Baka daw manakaw. Meron bang magnanakaw na nakabuhan ka ng bahay? Diba? At meron bang bahay na talagang maliban na lamang kung talagang ikubo meron pang bayanihan ngayon, wala namang bayanihan na ngayon na talagang inuusong ang bahay. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung legacy na iniwan ni Pablo. Amen? Kaya sana mag-iwan din po tayo ng legacy sa ating mga mahal sa buhay na maalala nila yung ating paglilingkod kay Kristo. Next, verse 24 pa rin ng Acts 20:24. Ano pa yung makikita po natin dito? Sa Acts chapter 20, verse 24, sabi po dito, but none of these things move me. So makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, Paul's longing. Or longing, in other words, his desire. Ano ba yung desire ng puso ni Pablo? At tayo, ano ba yung desire ng ating puso? Yun, ikaw. Ang bilis sumagot ang ikaw. Sana all may katabing ikaw. Diba? So, ano ba yung desire ng puso natin? Alam po ba? Ano yung gusto ng puso natin? So, tinan po natin. Paul's longing or Paul's desire. Romans chapter 10, verse 1. Sabi po dito ni Pablo sa Romans chapter 10, verse 1, sabi po, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So mayroon siyang desire, mayroon siyang gusto doon sa kanyang puso. Ngayon, tanungin natin, ano ba talaga yung pinakagusto ng ating puso? So ano ba yung nandito sa ating puso? Amen po ba? Sa puso ba natin ay nandito pa ba si Kristo? Sa puso ba natin ay nandito pa ba ang kanyang mga utos? Sa puso ba natin ay nandito pa ang kanyang mga salita? Kaya nga, tinan po ninyo. Ano sabi ng mga talata? Sa Psalms 119, verse 11.
Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ang iyong salita ay aking iningatan sa aking puso. So, ibig sabihin doon sa taong iyon na sumulat ng salitang ito ay talagang sa kanyang puso ay nandoon ang salita ng Panginoon. Sa kanyang puso ay iniingatan salita ng Panginoon. This morning, anong iniingatan mo sa iyong puso? Ano yung iniingatan natin sa ating puso? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga kung ano ang nandito sa ating puso. Sapagkat kung hindi si Kristo ang nasa puso natin, hindi salita ng Diyos ang nasa puso natin, mahuhulog tayo sa kasalanan, mapapalayo tayo sa kalooban ng Diyos, hindi na natin masusunod ang mga utos ng Diyos, mapapabayaan na natin ang ministry. Pero si Pablo, sabi nga po ni Pablo, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So mga kapatid, Paul's longing una to win more souls for Christ. Ito ang desire ng puso ni Pablo. Makapag-akay ng maraming kaluluwa para kay Kristo. Na ang desire ng puso ni Pablo ay marami ang maligtas. Amen? Kaya nga sabi po ni Pablo sa verse 26 ng Acts chapter 20 verse 26, Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. From the blood of all men. So ibig sabihin talagang napakasipag ni Pablo mag-akay ng kaluluwa. Bakit merong church sa Thessalonica? Bakit mayroong church sa Colossians? Bakit mayroong church sa Philippians? Bakit mayroong church sa Ephesians? Bakit mayroong Corinthian church? Bakit mayroong sa Romans? Di ba? Sapagkat ganun po kasipag si Pablo na mag-akay ng kaluluwa. At isa nga sa mga anak ni Pablo ay si Timothy. Naging bunga niya sa pananampalataya, anak ni Pablo sa pananampalataya, si Timothy. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ano yung desire ng puso natin? So nandito ang salita ng Diyos nagpapaalala sa atin, dapat yung ninanais na ng puso natin, ano sabi ng Colossians 3, diba? Colossians chapter 3, tingnan po natin sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Sabi po dito, If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, and set your affections on things above. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana okay lang magkaroon tayo ng mga gadgets di ba? Wala naman pong masama na magkaroon tayo ng cellphone. Walang masama kung tayo po magkaroon ng malaking sweldo. Pero sana yung ating puso ay nakay Kristo pa rin sa ating Diyos, hindi sa mga bagay sa mundong ito. No man can serve two masters. No man can serve two masters. So yun po ang sinasabi po ng Bible. Kaya suriin po natin, si Kristo ba ang ating iniibig? Ang Diyos ba? Ang utos po sa atin, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Love not the things, di ba? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya mga kapatid, mga minamahal, Paul's longing to win more souls for Christ. Acts chapter 9. Tingnan po natin. Acts chapter 9, verse 19, 22, 27. Tingnan nyo po yung pong Bible sa Acts chapter 9. Sa verse 19. Verse 19, mga kapatid, sabi po dito, And when he had received me, at na makakain nga po si Pablo, he was strengthened, siya po ay lumakas. Then was sown certain days with the disciples which were at Damascus. Ito po, si Pablo po dito ay bagong mananampalataya pa lamang, bagong tanggap pa lamang kay Kristo na bilang Panginoon tagapagligtas. Verse 20, And straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. So bagong tanggap si Pablo, bagong mananampalataya, pero si Pablo ay nangaral na. Si Pablo ay nag-aakay na ng kaluluwa. Amen po ba?
Ito ang desire ng puso ni Pablo, to win more souls for Christ. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana pag humarap tayo kay Kristo, sana meron tayo ng akay na kaluluwa. Amen? And then verse 22, but Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwell at Damascus, proving that this is very Christ. So talagang pinatunayan ni Pablo ang Panginoong Jesus na ito ang Kristo. Ito ang Panginoong tagapagligtas. Amen po ba? Are you with me? Sana nga talagang are you with me? Sana nga talagang kayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sana'y walang kung ano-anong ginagawa sa upuan. Diba? So mga kapatid, mas bigyan natin, pagtuunan natin ng pansin salita ng Diyos. Kunting oras lang to. Sana mag-focus tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Verse 27, but Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So pinatutuhanan po ni Barnabas na talagang si Pablo ay matapang na nangaral. Si Pablo ay matapang na nag-akay ng kaluluwa. Amen? So ito po, kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakatuwa ang mga kapatiran na talagang nag-aakay ng kaluluwa. Ito yung design ng puso ni Pablo. So, maaaring mahalaga ang kayamanan, mahalaga ang bahay, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pag-aaral. Diba? Pero, sabi nga ng Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Diba? Anong kapakinabang ng isang tao, makamtan man niya ang buong mundo, pero mapapahamak ang kanyang kaluluwa? Opo, magandang bigyan natin ang ating magulang ng 10,000. Magandang bigyan natin ang ating magulang ng magandang damit. Opo, maganda na ang ating mga anak ay makapag-aral sa talagang exclusive school. Diba? Maganda na ang ating mga anak ay makapagtapos, makagraduate, magkaroon ng magandang trabaho. Pero higit sa lahat, ang pinakamaganda ay makilala niya si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Amen? So, aanhin ang mga kayamanan sa mundong ito kung mapapahamak naman ang kaluluwa. Kaya mga kapatid, ang desire ng puso ni Pablo ay makapag-akay talaga ng maraming kaluluwa para kay Kristo. Amen? So yun po. And then, Paul's longing not only to win more souls for Christ, but also to work hard for the sake of the gospel. But none of these things move me. So ayaw iwan ni Pablo ang ministry. Diba? Ayaw iwan ni Pablo ang paglilingkod kay Kristo. Kahit siya'y nahihirapan, kahit siya'y nakukulong, nabibilanggo, nagkakasugat-sugat ang kanyang buong katawan, diba? Nagkakapasa-pasa ang kanyang mga katawan, at ang kanyang paa ay puro na mga kalyo. So wala siyang magandang damit, pero hindi niya iiwan ang ministry. Kahit maraming tao nagtatangka sa kanyang buhay. So anais niya to work hard for the sake of the gospel. Sana ganitong puso natin. Na talagang ang puso natin, ang gusto natin ay talagang patuloy na gamitin sa ministry ng Panginoon. Ito ba yung desire ng puso natin? Diba? Salamat doon sa mga Kristyano na talagang gusto ay magpagamit sa gawain ng Panginoon. Kasi malapit ng pagbabalik ni Kristo. Diba? At sana bago nga humarap tayo kay Kristo ay talagang sabihin sa atin, well done, thou good and faithful servant. So ibig sabihin na talagang tayo po ay naglingkod sa Kanya, tayo ay nagpagamit sa Kanyang gawain. Kasi ang titingnan ni Kristo sa ating pagharap sa Kanya ay kung tayo ay nagamit sa Kanyang gawain. Ang titingnan ng Diyos ay kung tayo ay nakapag-akay ng kaluluwa. Yun po yung titingnan. Pero hindi naman tayo pinagbawalan magtrabaho. Hindi tayo pinagbawalan mag-aral. Hindi tayo pinagbawalan at pumunta ng SM. Diba? Pero sana kapag araw ng linggo ay nandito tayo sa bahay ng Panginoon. Sunday is
Lord's Day. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung design ng puso ni Pablo. Hebrews chapter 6 verse 10 nga po, tingnan po natin. Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi po dito sa Hebrews chapter 6 verse 10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Diba? Yung pagpapagal na may pag-ibig, pagpapagal sa gawain ni Kristo. Yun ang hindi kalilimutan po ng Diyos, which He has shown toward His name. Kaninong pangalan? Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Diba? Yun po yung titingnan towards His name, in that He has ministered to the saints. At ang titingnan ng Diyos ni Kristo ay kung ano yung ginawa natin sa ating mga kapatiran. Tayo ba'y nagpalakasan sa isa't isa? Tayo ba ay talagang nag-akay na inakay natin si kapatid para mapanibalik sa Diyos kay Kristo? Na talagang tayo ba ay naging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos? Amen po ba? Sapagkat talagang ito yung nais ng Diyos sa atin, na tayo ay maging profitable sa gawain ni Kristo. So, ang dami talata. Kaya sabi pa po dito, and do minister. Tingnan po natin yung Ephesians chapter 4, verse 12. Ephesians chapter 4, verse 12. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung titingnan sa atin. Kaya mga kapatid, sana meron tayong ginagawa sa ministry. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Tayo pa yung papalakasan sa isa't isa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nyo nang hintayin pang sabihin ko sa inyo na, uy, pakichat naman si ganito. Baka ito yung gagamitin. So katulad nga po ni Brother Ed, sinabi ko po sa kanya, kayo kayang pumunta doon. So pinuntahan si Sister Lori, di ba? At kasi talagang kapag ako inapunta kay Sister Lori, wala siyang ibang bukang bibig, kundi ang mag-asawa. Sina Brother Ed, Benabi, Sister Josie, Benabi. Okay, so sila po yung bukang bibig. Kaya salamat naman kay Brother Ed, pinuntahan. At dalawang Sunday na natin nakakasama dito si Sister Lori. Kaya mga kapatid, mga minamahal, for the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ. So sana tayo nagpapalakasan, pinapalakas natin ang isa't isa. Kung alam mo, malakas ka spiritually, nakikita mo yung kapatid natin ang hihina spiritually. Sana i-encourage mo, kapatid, tuloy lang. Diba? Kapatid, ganito lamang yan. Kapatid, pinagdaanan ko din yan. Amen? So yun po. So yun po yung Paul's longing to work hard for the ministry. Talagang napipilit. Ano ba naman to? Okay? So, yun po. Kaya sana tayo po ay talagang magsipag, magpagal sa gawain ng Diyos. To work hard for the sake of the gospel. 1 Corinthians 15:58. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So hindi po titingnan sa atin, oy, magkano ang pera mo dyan, magkano yung savings mo, oy, maganda ba ang bahay mo dyan sa lupa? No, hindi po yan titingnan. Titingnan ba, pagharap ba natin kay Kristo, hahanapin ba yung ating TOR, yung ating transcript of records? Hihingan ba tayo ng mga certificate of employment? Di ba? Hindi. At titingnan ba yung ayos ng ating mukha? Na pagharap ba, kailangan ba maayos yung ating kilay pagharap natin kay Kristo? Kilay pa mo. Diba? Kilay pa more. Diba? So wala namang masama kung gumanda ang kilay natin. Diba? So wala masama kung tayo naglalagay ng foundation. Pero sana talaga tayo po ay nagpapagamit ng lubusan sa gawain ng Diyos ni Kristo, na tayong maraming ginagawa sa gawain ni Kristo. So yun po, kaya sabi po dito, always abounding in the work of the Lord. Then next, ano pa yung Paul's longing? Tingnan po natin ang Acts 24:11-14. Acts chapter 24, verse 11 and 14. Ano yung desire ng puso ni Pablo?
Sabi po dito, because that thou mayest understand that there are yet but 12 days since I went up to Jerusalem to worship, and then verse 14, but this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. So yung desire ng puso ni Pablo to worship God, the Lord our God. Ito yung kanyang desire. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sasabihin walang mapapala. Diba? Hindi kalugihan ang sumamba sa Diyos. Huwag sabihin na ano bang pakinabang dyan? So mayroon pong pakinabang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang utos sa atin, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. So ang desire ng puso ni Pablo, hindi pera sa mundong ito, hindi magandang bahay, hindi kayamanan, hindi magandang sasakyan, kundi talagang to worship the Lord our God. Si Pablo ay hindi nagpayaman. So, talagang kay Pablo ay ministry, not to make money. Diba? Not to be rich. So, yun po ang puso ni Pablo, na talagang maglingkod at magtrabaho sa gawain ng Panginoon, mag-akay ng kaluluwa at patuloy na sumamba sa Diyos kay Kristo. At hindi niya itinuro siya ay sambahin. Hindi niya itinuro. Merong mga taong siya po ay sinamba. At sa ating panahon ngayon, may mga taong sumasamba kay Pablo. Diba? Pero kailanman hindi itinuro ni Pablo na siya ay sambahin. Hindi itinuro ni Pablo na kayo ay lumuhod sa akin. No. Kundi talaga ang puso ni Pablo ay sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this morning, ano yung puso natin? Ano yung laman ng ating puso? Diba? Ang laman ba ng ating puso ay mag-akay ng maraming kaluluwa? Ang laman ba ng ating puso ay talagang magpagamit sa ministry ng Diyos ni Kristo? Ang laman ba ng ating puso ay talagang tayo sumamba, makinig ng salita ng Diyos? Ito ba yung laman ng ating puso? Say amen kung ito ang laman ng ating puso. Amen! Sana nga tayo lahat ay talagang yun ang laman ng ating puso. Hindi mga kayamanan sa mundong ito. Sana ang laman ng ating puso ay salita ng Diyos. Sana yun ang gusto ng ating puso. Last mga kapatid, Acts 20 verse 18. Last na po. Acts chapter 20 verse 18. Sabi po dito, and when they were come to him, he said unto them, ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. So mga kapatid, mga minamahal, sinabi po dito ni Pablo, after what manner I have been with you at all seasons. So makikita po natin dito, Paul's way of living. Ano yung paraan ng pamumuhay ni Pablo? Diba? So ang buhay po ni Pablo, kung makikita po natin, his life was very simple. Yan po yung buhay ni Pablo. Hindi po siya namuhay sa marangyang paraan. Pero ang tao ngayon, di ba? Ang tao ngayon, kumita lamang ng pera, nagkaroon lamang ng malaking salapi, umangat na ang antas ng kanilang pamumuhay. Di ba? Pero ang buhay ni Pablo ay talagang napakasimple po lamang. Kaya talagang Philippians chapter 4 verse 11. Tingnan po natin. Philippians chapter 4 verse 11. Sabi po dito ni Pablo, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. So nagkaroon po siya ng contentment, nagkaroon po siya ng kagalakan sa mga bagay na mayroon lamang siya. Yun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging masaya tayo kung ano man ang bahay na mayroon tayo.
Sabi ko nga dati, kami po doon na, ang aming tinitirhan dati, ang dingding ay yung dahon ng niyog. Di ba? Dahon ng niyog ang dingding. Tapos ay, ang aming higaan ay talagang kahoy at panig. Walang kutsyon. Di ba? Okay na yon. Masarap ang tulog namin. Tapos yung ang bubong ay talagang yung yero lamang na bubong. At tapos ay sa bubong, ang pinaka-kesame ay may mga nakakundi ang mga karton para hindi mainit kapag tanghali. So, masaya na kami noon. Masaya na sa mga gulay. Masaya na sa mga tuyo, hawot. At masaya na kahit sabaw kape. Masaya na. Di ba? Ay ngayon, ang mga anak, ang hirap pakainin. So walang contentment ang mga anak. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, ang buhay ni Pablo ay talagang napakasimple. Ano yung ilaw namin noon? Simbo. Di ba? Merong bote ng gin na mayroong gaas. Tapos meron din yung tela na nakahulog. Tapos doon sa dulo ay binalutan ng, sabihin na natin na lata. So yun, sisindihan na yun. Yun na yung aming ilaw. So napakasimple ng buhay dati. So pero kami masaya na sa ganong buhay. Masaya na doon sa mga touching sleeper. Ano? Okay na yun. Touching sleeper, tagu-taguan, okay na yun. So masaya na. So mga takbuhan, sikyo, habulan. So masaya na. Pero ngayon, ang mga kabataan, kapag hindi nakapag-cellphone sa isang araw, malungkot, di ba? Maligalig. So mga kapatid, mga minamahal, ang buhay ni Pablo ay napakasimple. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ano yung buhay natin ngayon? So sana maging masaya tayo sa mga bagay na kung anong meron sa atin. At sabi nga, gawin lamang natin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos na magbibigay niyan. Diba? Let us do what the Lord's will and God will do the rest. Gawin lamang natin ang kalooban ng Diyos at siya na ang bahala sa mga bagay na ibibigay sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, Paul's way of living his life was simple, very simple, and then his life was serious in serving the Lord. Tingnan po natin verse 19. Acts chapter 20, verse 19. Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. So mga kapatid, seryoso si Pablo sa kanyang paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Tayo ba'y seryoso sa aming ministry? Tayo ba'y seryoso sa ating pagsamba? Tayo ba'y seryoso sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo? Sana mga kapatid, mga minamahal, seryosohin po natin ang pagsamba. Amen? Kaya nga sana kapag nandito, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hawak ay Bible. Diba? Kaya talaga tinitingnan yung salita ng Diyos. Nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, seryoso ba tayo sa ating paglilingkod? Sana tayo ay seryoso. Kasi hindi tayo papata. Diba? Tayo ay sa patanda. Kaya sana bitawan na natin. Tingnan natin ang ating Bible sa 1 Corinthians 13 kung hindi ako nagkakamali. Verse 11 ba yun? But when I was a child, I speak as a child. Yun. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 13, verse 11. When I was a child, I speak as a child. Hindi ka na bata ngayon, nagkaka-crush ka na nga eh. Diba? Meron ka ng crush, meron ka ng GF, meron ka ng BF. Diba? So, sabi po dito, when I was a child, I speak as a child. Kaya kung ikaw ay meron ng boyfriend, may girlfriend, nagkaka-crush ka na, sana bitawan na yung mga paglalarong iyan ng mga ML. Diba? Sana talaga tayo maging seryoso. I understood as a child, I taught as a child.
But when I became a man, I put away childish things. Pero ngayon, meron mga couples ngayon, matagal na nagsasama, laging hawak pa rin ay cellphone, nag-ML pa rin. Kaya huwag nyo sana pipiliin yung mga ganong lalaki, ano? Para huwag nyo sana pipiliin yung mga ganong babae. Ay paano kapag nagkanak na yan? Cellphone pa rin ang hawak. Diba? Ay guto, mga abutin dyan. Oras na ng pagluluto, hindi pa yan nagluluto, ano? Kasi ang hilig pa rin yung maglaro eh. Kaya mag-iingat kayo sa inyong mga sasaguting mga lalaki or mag-iingat kayo doon sa inyong mga iibiging babae. Kaya, ay nakakalungkot lang talaga. Meron kong ganong Kristyano. Ilang taon ng kasal, pero cellphone pa rin ang hawak, ML pa rin. Tapos ay maghahanap ng, uy, anong kanin? Ay, anong sinaing? Anong ulam? May sinaing na ka. Aba, ay magsaing. So mga kapatid, mga minamahal, yan po, na talagang si Pablo ay seryoso sa paglilingkod kay Kristo. Sineryoso po niya, his life was straight. So yun po ang buhay po ni Pablo. Kaya talagang straight means conforming to a high standard of morality or virtue. Straight means free from irregularities. So yun po ang buhay ni Pablo, na ang kanyang paraan ng pamumuhay ay talagang siya po ay sumunod sa kung ano ang utos ng Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya mga kapatid, mga minamahal, this morning, sana po mag-iwan tayo na magandang alaala. Hindi habang panahon tayo ay magkakasama dito. Shall see my face no more. So, a farewell statement. So, ano ang ating iiwan sa ating mga mahal sa buhay? At sana ang desire ng puso natin ay magpagamit sa ministry. Mag-akay ng kaluluwa at patuloy na sumamba sa Diyos kay Kristo, huwag pabayaan ang pagsamba. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Sana po ay talagang tumayo at sana po ay pumikit. Wala po makikita nakikipagkwentuhan sapagkat tayo po ay sama-sama lalapit sa harapan ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito sa inyong pong banal na salita. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit, tunay na talaga buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Tunay na talaga ang salita ng Diyos ay nangungusap sa puso ng bawat isa. Tunay na tayo po ay nasasaktan sa salita ng Diyos sapagkat marami tayong pagkukulang sa ating pong Panginoon. Marami tayong mga hindi nasusunod sa mga utos ng Panginoon. Habang ang lahat ay nakayukot na kapikit. Kapatid, ang panalangin mo ba sa Panginoon this morning ay ikaw ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon? Ito ba yung desire ng puso mo? Nais mo bang maging kagamit-gamit sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon? Ito ba yung nais mo? Ito ba yung prayer ng puso mo? Kung ito yung nais ng puso mo, kapatid, maaari mo ba sa iyong kanang kamay? Nais kitang isama sa panalangin. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Pwede na po ibaba. Kapatid, mahalaga ba sa iyong gawain ng Panginoon? Nais mo bang pahalagahan ang gawain ng Panginoon higit sa mga bagay sa mundong ito? Kung ito yung nais mo, kapatid, sige po sa mga nagtaas ng kanilang kanang kamay at sa mga nagnanais na talagang higit na pahalagahan ng gawain ng Panginoon, ang ministry, pag-aakit ng kaluluwa. Sige po, magkakaroon po tayo this morning ng
2 minutong panalangin. At tayo po'y lumuhod sa pangalan po ng ating pong Panginoon. At tayo po'y manalangin, ilapit po natin